rin sa sinabi ng bida ay nagawa nitong magulat ang lahat ng nasa silid. Sinasabi nga ng mga ito na hindi nga raw sila makapaniwala na gustong i-add ng ating bida si Zhao Yuqi sa WeChat. Masyado nga raw diretso magsalita ang ating bida. Tignan nga daw nila kung gaano kataas ang tingin ng bida sa sarili at iiyak din mamaya. Habang napangiti naman si Zhao Yuqi, at masayang sumagot na pwede nga raw siyang i-add ng ating bida sa WeChat, habang sa kabilang banda ay makikitang nagtatakang nagsalita ang kaibigan ni Shutong. Hindi nga raw ba ay jowa nga nito ang ating bida, bakit nga raw ba hinihingi ng ating bida ang WeChat ni Zhao Yuqi? Tanong pa nito kung may problema nga raw ba ang dalawa, makikita naman si Shutong na nakatingin at naiinis. Habang sa isip naman ng bida minsan nga raw ang pinakamadaling paraan ay ang mas epektibo. Lalo nga raw sa isang babaeng ayaw magpaligaw. Makikita naman ang tatlong kumag na walang magawa kundi umiyak, sa isip pa ng mga ito na talagang nagtagumpay nga raw ang bida. Nakakainis nga raw na si Zhao Yuqi ay naagaw na ng ating bida sa kanila, habang makikita naman na nakabuo na ang sistema ng relasyon sa pagitan nila. Habang masaya si Zhao Yuqi na hawak ang kanyang phone ay nag-notify naman ang system. Binding target Zhao Yuqi, sa isip nga ng bida hindi nga raw nauwi sa wala ang pagpunta niya. Samantalang habang naglalakad pa uwi ay kinakausap naman ng kanyang mga kaibigan ang bida. Sinabi nga ng mga ito na mahusay nga raw ang ating bida na kuha nga raw nito ang WeChat ni Zhao Yuqi. Dugtong pa nga ng mga ito na malaki na nga raw ang pinagbago ng bida. Pero parang araw sa kanila ay ganun pa nga rin daw ang bida gaya ng dati. Habang nakaakbay naman ang kaibigan ng ating bida sa kanya at sinabi nga nito na kapag nagkatuluyan nga raw sila ni Zhao Yuqi, ay kung pwede nga raw ba ng bida na ipakilala ito kung may kapatid man si Zhao Yuqi. Habang may pagpapakumbaba naman na sinabi ng bida na si Zhao Yuqi nga raw ang bulaklak sa campus, at isa nga lang raw siyang ordinaryong lalaki kaya wag nga raw mag-expect ang mga kaibigan nito. Habang napalinggan nga ang bida sa likod nito, makikita na ang tatlong kumag pala ito na binasted ni Zhao Yuqi. Narinig nga ng mga ito ang sinabi ng bida at mabuti nga raw na alam ng bida na talunan siya, mayroon nga raw punto ang bida sa sinabi nito. Masaya naman itong ininas ng ating bida, masaya nga raw ang ating bida na tumanggap ng panglalaiit sa tatlong kumag at matuto mula rito. Sa likod naman ng bida ay nag-uusap ang mga kaibigan nito. Pinag-uusapan nga ng mga ito kung gusto nga raw ba magsimula ng gulo ng tatlong kumag, dahil nga sa pang-asar ng bida ay kinainis ito ng kumag isa pang araw salita. Isa nga lang daw daga ang ating bida na lumalapit sa pusa, ano pa nga raw ba ang ikinaka-proud nito, at makikitang susugurin na nga nito ang bida habang inaawat naman ito ng dalawang niyang kasama, habang napalinggan na lang ang bida at may pangtutuyang sinabi na isip bata nga raw ang mga yon. Habang sa paglingon ng bida ay parang may napansin ito. Ayun pala ay si Shulele na nakabihis ng magandang kasuotan. Sinabi nga ni Shulele sa ating bida na ang bagal nga raw nito at naghintay nga raw si Shulele ng matagal para sa ating bida. Nang dahil nga sa nakita ay talagang ikinagulat na ito ng lahat, yun nga raw si Shulele ang pang-anim na pinakamaganda sa campus. Nakangiti naman na nagsalita ang bida, ikamamatay nga raw ng bida ang pagpapahintay niya sa magandang dalaga ng matagal. Hayaan nga raw siya ni Shulele na humingi ng tawad sa pamamagitan ng panglilibre ng pagkain. Masaya namang tumugon si Shulele at nagtanong kung tingin nga raw ba ng bida ay maganda ito sa suot nito. Salamat nga raw sa bida na binili ang mga damit na yun para sa kanya, habang si Shutong naman ay napapaligiran ng mga tao habang may naiinis na muka ay nagsabi. Hindi nga lang daw ang damit, maganda nga din daw ang bag na suot-suot ni Shulele. Habang papaalis ay sumagot naman ang bida na maganda nga raw si Shulele sa kanyang suot. Sumagot naman si Shulele na kung talaga daw ba kung ganun ay tatanggapin nga raw nito ang sinabi ng bida. Habang makikita ang kumag na umiiyak at nagsabi bakit nga raw ba ang malas niya, habang napalingon naman ito sino pa nga raw ba ang masama ang pakiramdam sa nangyari bukod sa kanya, makikita si Shutong na umiiyak. Habang umiiyak ay sinasabi nga nito na mas nauna nga raw siya kesa kay Shulele. Habang makikita naman si Shulele na masayang inaabot nga raw ang regalo nito sa ating bida, makikita na din rawing pala nito ang bida, buong gabi nga raw niyang din rawing iyon. Kung hindi nga raw yun tatanggapin ng bida ay hindi nga raw ito mapapatawad ni Shulele. Sa isip naman ng bida na gulat ay ngayon nga lang daw siya nakatanggap ng regalo sa isang babae.
Habang may ngiti sa mukha ni Shulele ay tinanong nga nito ang bida kung nagustuhan nga raw ba ng bida ang regalo niya. Seryoso lang naman na tumingin sa kanya ang bida, at yumuko na parang hindi masaya. Sa isip pala nito na ito nga raw ang payan na hinanda ni Shulele para sa kanya. Simula nga raw nang gumastos ang bida para kay Shulele ay pinlano na nga raw ni Shulele na maglagay ng payan sa kanya. Habang may malademonyong muka ay hindi na nga raw ang bida kagaya ng dati, hindi na nga raw siya mahuhulog pa sa patibong nito. Samantala si Shulele naman ay pinagpapawisan sa itsura nga raw ng bida ay mukhang hindi nga raw nagustuhan ang regalo niya. Tinanong naman siya ng bida bakit nga raw ba binibigay ni Shulele iyon. Sumagot si Shulele na parang kinakabahan, nagpuyat nga raw siya para eye drawing iyon, hindi nga raw ba iyon nagustuhan ng bida. Makikitang kinuha naman ito ng bida, at lumapit nga siya kay Shulele at nagsabi kung hindi nga raw siya makakatanggap ng ganon kaganda na regalo sa hinaharap, paano nga raw ba magiging responsable doon si Shulele. Dahil sa narinig ay agad namang sinubukan ni Shulele na kunin ang drawing sa bida. Tinakot nga raw siya ng bida, akala nga raw nito ay hindi ito nagustuhan ng bida. Habang inaasar naman siya ng bida, binigay na nga raw iyon ni Shulele kaya't hindi na nga niya iyon ibabalik. At hinawakan nga ng bida ang braso ni Shulele, at nagsabi kumpara nga raw sa regalo ni Shulele ay mayroon nga rin daw na hinandang regalo ang bida. Makikitang nanlaki na lang ang mata ni Shulele, sinabi nga nito na magaling nga raw manligaw ang ating bida habang makikita ang pagtaas ng favorability nito. Habang may demonyong ngiti, sinabi nga nito sa isip na kung gusto nga raw siyang lokohin ni Shulele ay gagamitin nga raw ito ng bida para kumita ng pera sa system habang may malademonyong muka. Nang makikita ang isang kamay na badyang aatake, agad naman itong nakita ng bida, at makikita ang lalaking hamati sa pagitan ni Shulele at ng bida. Pagalit nga itong nagsabi kay Shulele. Akala nga raw ba nito ay magpapagawa lang ito ng kuko sa kanyang kaibigan, sino nga raw ba ang kasama nitong lalaki, at makikitang para na itong paiyak, gagawa nga raw ba ng kuko pero nakikipagyakapan nga raw ito. At itinuro nga nito ang ating bida, ganun na nga raw ba kay Aman ang ating bida para magawa pa itong yakapin ni Shulele. Dagdag pa nito, matagal na nga raw nitong nililigawan si Shulele, ni isang beses nga raw ay hindi pa nito nahawakan ang kamay ni Shulele. Habang nakatingin ang bida sa isip nga nito na pamilyar nga raw siya sa sitwasyon, pareho nga raw sila ng lalaki na iyon kung wala lang sa kanya ang system. Habang pagalit naman na sumagot si Shulele, ano nga raw ba ang koneksyon ng lalaki na iyon kay Shulele? Ano nga raw ba ang pakineto kung makipag-date ito sa iba? Nang makikitang naglakad ang bida papunta sa lalaki. Tinanong nga ng bida kung gaano na nga raw ba katagal ng lalaki nililigawan si Shulele. Sumagot naman ito na kalahating taon na nga raw nitong nililigawan si Shulele. Napabuntong hininga naman ang bida sa narinig, at hinawakan nito ang kanyang buhok at sinabi. Siya nga raw ay 3 taon na sumunod sa isang babae, nagtrabaho ng 4 na part-time jobs at kumakain araw-araw ng beans at vegetable, pero sa bandang huli nga lang raw ay pinili pera nito na iwan siya dahil lang sa may kotse ang ipinalit nito. Sumagot naman ang nakasalamin. Kung ganun nga raw ay alam ng bida ang pakiramdam, pero sa isip naman nito masyado nga raw walang puso ang gumawa nun sa ating bida, habang hinawakan nito ang balikat ng lalaki at doon nga raw sa nang iwan sa kanila ang magiging kanilang motivation para magpatuloy at umahan sa buhay. Hindi na nga raw mag-aalala pa ang lalaki sa magiging asawa nito kapag ito ay yumaman na. Habang itinaas ng bida ang kamay nito at nagsabi kalimutan na nga raw nito ang lahat at bumalik at magtrabaho ng mabuti at magpayaman at gawing magsisi ang babae sa ginawa, habang sa sinabi naman ng bida ay na-motivate nito ang lalaki. Sinabi nga ng lalaki ay magpapayaman nga raw siya, habang nagtataka naman si Shulele, ano nga raw ba ang nangyari, bakit nga raw ba umiiyak si Wang Yu, habang agad naman itong lumapit sa ating bida. At sinabing kaibigan nga lang daw nito ang lalaki, lumingon naman sa kanya ang bida at nagsabi. Wala nga raw itong paki sa nakaraan ni Shulele, habang pinunit nito ang drawing sa harap ng mukha ni Shulele ay sinabi nito. Na parang hindi nga raw siya nirerespeto ni Shulele at hindi din daw ni Shulele nirerespeto ang sarili niya. Habang nahuhulog ang mga punit na papel, sinabi ng bida na pwede peren daw ni Shulele magamit ang card na nilagay niya sa shop. Habang papaalis ang bida ay sinabi nito hanggat hindi pa nga raw ni Shulele na aayos ang personal nitong relasyon ay wag muna silang magkita. Gusto siyang pigilan ni Shulele pero hindi niya magawa.
Habang sa malademonyong ngiti na naman sa isip nito, paano nga raw tutugon si Shulele sa ginawa niya, para nga raw makuha ang puso ni Shulele. Iniisip niya na rin na gawin iyon, habang may luha ang pamatak. Si Shulele pala iyon na iniisip na kasabay ng pagkapunit ng papel ang pagkapunit din ng alaala nila ng ating bida. Habang umiiyak pa ito, sinabi nga nito na gusto nga raw talaga siya ng ating bida pero sinayang niya lang daw iyon, at makikitang tumaas ang favorability ni Shulele. Habang naglalakad ang bida, sa isip-isip nito, kakaiba nga raw ang mga babae habang tinataboy ay mas nagugustuhan pa nga raw ng mga ito. Habang hawak ang phone sa isip nito, tapos na nga raw siya kay Shulele, lilipat na nga raw siya kay Zhao Yuki, at nakita naman nito ang account ni Zhao Yuki. Nang makita nga nito na nag-i-livestream si Zhao Yuki ay sinabi niya na streamer nga rin daw pala si Zhao Yuki. Makikita naman si Zhao Yuki na kumakaway sa camera, sinasabi nga nito na siya nga raw si Zhao Yuki. 2 araw na nga raw nang magsimula siyang mag-live broadcast, sinabi pa nga nito na ang talento nito ay ang pagkanta, sayaw, at ang pagtugtog ng piano. Habang nanunood ay naisip nga ng bida na cute nga raw si Zhao Yuki, at nang makita nga nito na marami nga rin daw nanunood kay Zhao Yuki, habang hawak ang phone ay nagpadala naman sa kanya ng mensahe si Zaumer. Nagbigay nga ito ng mensahe sa bida na online nga raw ang bida ngayon. At yakapin nga raw siya ng bida. Sumagot naman ang bida kung sino nga raw ba ito. Sumagot naman si Zaumer na siya nga raw ang babaeng sinenda ng bida ng daan-daang rocket kagabi. Bakit nga raw ba hindi na siya naaalala ng bida? Sumagot naman ang bida na niloloko nga lang daw nito si Zaumer, at nagtanong kung may libreng oras nga raw ba si Zaumer para makipagkita sa bida. Sinabi naman ni Zaumer na wag nga daw magmadali ang bida, masyado nga raw siyang busy ngayon. Sumagot naman ang bida na kalimutan na nga raw ni Zaumer ang sinabi niya, at sinabi naman ni Zaumer na wag nga daw magalit ang bida, sasayaw nga raw si Zaumer para sa bida. Habang may naiinis na muka ay sa isip ng bida, gumastos na nga raw siya ng 10 million para kay Zaumer, ngunit hindi man lang nakabuo ang system ng relasyon sa kanya, kaya nga raw magsisend na lang ang bida ng gifts kay Zhao Yuki. Nang makikita nga na hinamon ni Zaumer si Zhao Yuki na kinagulat naman ni Zhao Yuki. Sinabi pa ng kaibigan nito na may humahamon nga raw kay Zhao Yuki. Habang sa isip naman ng bida ay may humamon nga raw kay Zhao Yuki, interesado nga raw ito na panoorin. Nang makikita naman si Zaumer na nagtatanong kung sino nga raw ba ang ay lalaban sa kanya. Nang sa isip naman ng bida ay ang dalawa pa nga daw na yun ang pinaglaban, talaga nga raw nakakaibang kapalaran. At makikitang si Zaumer laban kay Zhao Yuki, habang sumasayaw ay sinasabi ni Zaumer na kahit nga raw mapagod siya ay nandyan naman ang ating bida para mag-send ng maraming pera. Habang makikita naman ang mga comment ng mga nanunood. Pinag-uusapan nga ng mga ito ang ating bida na gumastos ng 10 million para sa gift. Sinasabi pa nga ng iba na na-trap na nga raw ang bida agad kay Zaumer. Sinabi pa ng isa na siguro nga raw na ang 666 ay si Zaumer. Habang sinabi pa nga ng isa habang humihingi ng tawad kay Zhao Yuki na si Zaumer na nga raw ang mananalo. Habang may malademonyong itsura sa isip nito, sa husay nga raw niya ay siguradong mapapahanga niya ang ating bida. Habang makikita na nag-send na ang bida ng rocket. Habang nagpasalamat naman si Zaumer sa ating bida dahil akala nito ay sa kanya nag-send ang ating bida. Ngunit nanigas na lang ang katawan nito, nang makitang kay Zhao Yuki nga ito nag-send ng daan-daang rocket. Habang napapasigaw na lang si Zaumer na impossible nga raw, habang makikita na nag-send naman ng 1,000 ang ating bida kay Zhao Yuki. Gulat naman sila Zhao Yuki dito. Sinabi pa ng kaibigan nito na mayaman na nga raw sila. Habang may naiinis na muka sa isip ni Zaumer na hindi nga raw pala sa kanya nag-send ang ating bida. Habang pinatawag si Zaumer ng kanyang boss at kailangan nga raw na magpaliwanag ni Zaumer sa nangyari. At dito na muna magtatapos. Salamat sa panunood.